sa symmetrical spacing po. Internal inductance po pala, sir. Inductance po. Inductance. Itong ano? Ito pala. Yes po, sir. Matatapos natin nung problem. Okay. So itong okay na, kita na yung screen dyan. Yeah. Yes po, sir. Okay, thank you. So itong last time we discussed about the resistance. So ngayon ito ay sa inductance naman. So una, ito ay inductance ng single conductor. So dito sa figure na ito, itong solid circular na ito, so ito ay conductor. So ito ay conductor diyan. So pagka may dumaan na kuryente dito sa conductor by electromagnetic induction, may mapuproduce yan na flux dito sa loob. So may flux dito sa loob, may flux diyan, tapos merong flux din doon sa labas. So pagka may dumaan na kuryente sa conductor by electromagnetic induction, mapuproduce yan na flux dito sa loob at meron dyan sa labas. So from that, using yung ating formula for inductance, so inductance is the flux linkages divided by the current, solve natin yung inductance. So ito, hindi naman yan simple arithmetic na ganyan, kasi yan ay gagamitan natin ng integration. Kasi kunin natin yung summation ng flux dito sa loob, summation ng flux sa labas, and then i-divide natin sa current. So that is the inductance. So, pwede natin ihiwala yung inductance sa loob at inductance sa labas. So, para makuha natin yung total inductance ng single conductor, so ito ay inductance internal plus external inductor. External inductance. So, internal plus external, that is the total inductance ng single conductor. So, ito ay kapag in-apply natin yung integration, so in-integrate natin yung flux doon sa loob ng conductor, we will come up with this equation. So, itong equation na ito lang yung kailangan mong maalala dyan. So, mu sub O over 8 pi, which is equal to 1/2 times 10 to the negative 7 Henry per meter. So, ito ay for internal lang. So, take note na ito ay independent of the conductor radius. So, constant pala yun. Constant ang inductance dun sa loob ng conductor. Kahit gaano kalaki or kaliit ang conductor, the inductance is constant. So, ito ay per meter. So, kung ilang kilometro man yung transmission line na yan, hindi mo multiply mo lang yan ng number of kilometers or number of meters. So, similarly, Similarly, itong pag-external naman, dito, syempre, hindi naman yung flux naman na napoproduce niya na hindi naman yan kung hanggang saan. So, may consider lamang tayo na specific area. So, dito, ang area na consider natin ay yung diameter niya na, ang distance niya ay
D2 at saka D1. So itong donut shape na yan yung area na i-consider natin as outside flux linkages. So meron tayo dyan, mag-i-integrate tayo dito. Kunin natin yung integral of the flux linkages outside within these boundaries. So by integration, we will come up with this equation. Ito naman yung ating external inductance. So 2 times 10 to the negative 7 ln of D2 over D1. So yung D2, yun yung mas malayong distance. Yung D1, yung mas malapit na distance. So ito ay Henry per meter ang kanyang unit. So pag pinag-add mo yung dalawa, ayun na yung inductance ng single conductor. So ito ay per meter. So ngayon, proceed muna tayo sa inductance of single phase lines. Ayan. Ito naman ang dalawang conductor. Ito ay, syempre, pag single phase lines, meron niyang dalawang conductor. So conductor 1 and conductor 2. Ito ay, yung radius nila ay the same kasi sila ay identical conductor. So pagka, syempre, pagka ang conductor ay nasa linya, hindi naman pwedeng malaki yung isa at maliit yung isa. So, yung radius niyan ay equal sa R1 equals R2. So, the same yung radius nilang dalawa. The distance between the two conductors, ang pagsukat ay mula sa center. From center to center ay capital D. Kasi ang small d, ayun ay diameter. Ang small d ay diameter. Tapos ang capital D ay yung distance between the two conductors. Between two conductors. And then, ito, meron din yung current na dadaan dyan sa conductor na yan. Yung conductor 1 is I1, conductor 2 is I2. And then, pag meron question i-chat lang dito Chat dito para yan. So, thank you sa ating tawag doon, reactor. Yan. So, I1 and I2. So, dito, medyo nakailang natin. Yan. Itong X na to, ibig sabihin, ano ang direction ng current niya? So, ito, mag-i-indicate yan ng direction ng current. Yung X at saka yung dot. Yung arrow, ito, tinuro na ito sa physics kung ano yung direction ng current kapag dot at saka yung X. Kapag dot, ibig sabihin, ito ay papunta sa observer. So, going to the observer ang direction ng current. Kapag naman ito ay X, ito ay away from the observer. So, para mas madaling maalala yan, is yung arrow. Yung arrow, kapag yung arrow ay papunta sa iyo, ang tingin mo dyan ay dot. Kasi yung dulo ng arrow ay pagpapunta sa iyo, dot na lang makikita mo dyan. Then yung kapag naman X, pagpalayo sa iyo yung arrow, pagpalayo sa iyo, yung buntot niya yung makikita mo, kaya yun ay X ang makikita mo. So, iyan ang direction ng current. Ngayon, ito, since itong conductor 1 ay meron niyang current na dumadaan dyan, magpuproduce yan ng flux niyang sarili niya. Yan, magpuproduce yan ng flux sa loob and meron niyang flux sa labas. Tapos, ito, yung conductor 2, meron din niyang flux sa loob, tapos meron din niyang flux sa labas. And ito, mayroon silang mag-overlap dyan. Ito yung single phase 2 wire line. Ngayon, ibig sabihin, kukuhain natin yung inductance ng conductor 1 and conductance ng inductance ng conductor 2. Pagsasamahin natin sila, ito yung kanyang equation. Same procedure. Yan. Ito yung para sa conductor 1, ito naman yung para sa conductor 2. So ito ay pag-a-addin mo lang yung conductor 1 and conductor 2 na inductance para makuha mo yung inductance per phase, per line.
So ito ay Henry per meter. So ito ay i-simplify pa natin. Pag sinimplify natin yan, yung equation na yan, ito yung magiging equation natin. So ito lamang yung kailangan mo maalala dyan. Ito ay kapag single phase line. Kapag single phase line, ang inductance natin ay 0.2 ln of d over ds millihenry per kilometer. Ito ay pwede rin na kapag ang unit natin ay iba, so pwede natin i-convert ito ng Henry per meter, i-multiply lang natin ito ng 1,000, ito i-divide natin ng 1,000 para maging meters. So, ito ay magiging 2 times 10 to the negative 7 ln of d over ds. Ang unit niya ngayon ay Henry per meter. So, they are the same equation. Ito ay para sa single phase line. Ngayon, ano ang ibig sabihin nitong D na ito, yung capital D? Yung capital D na yan is yung distance between the two conductors. Yan, itong capital D. Ang take note na ang kanyang measurement ay from center to center ng dalawang conductor. Yun yung capital D. Ngayon, ano yung DS? Yung D sub S, ito naman ay designated as GMR or Geometric Mean Radius. So mamaya i-discuss natin ng mas maliwanag kasi may example doon kung ano yung GMR. No, kaibahan ng R at saka ng GMR. Pero papayaw, yung R, yung radius R, ito yung kapag single conductor ay R. Kapag yan ay halimbawa ang isang hindi halimbawa itong isang conductor pareho sila ng size, ito ay solid conductor, ito ay stranded conductor. Kapag solid conductor, teka ba, nawawala na, okay pa? Diyan pa, thumbs up nga kung nandyan. Ayan, thank you. Sige. So kapag solid conductor yan, siyempre solid. Yan. Solid. Kapag stranded conductor, meron niyang maliliit na strands dyan. Ayan. Meron niyang maliliit na strands dyan. Ito, ang radius ng solid ay radius R. Ito yung kanyang radius R. Ngayon, itong stranded na to, stranded wires, yung mga maliliit na yun, meron niyang sarili-sarili niyang R, yung mga maliliit na niyang R. Naging tao eh. Meron niyang sarili-sarili niyang radius. Tapos, pag kinag-combine mo lahat ng R nila, yan na yung GMR. Okay? So, radius nung pangkalahatan, pangkalawakan. Parang gano'n. Okay? So, yun yung kaibahan ng R at saka ng GMR. So, solid ay yung radius niyan. Kapag stranded, meron yung sarili-sarili niyang radius. Tapos pag pinag-combine mo yung radius nila, yan yung GMR. Ngayon, kapag ang yung kino-consider natin dito na DS, yan ay ang R prime. Yun yung R prime. Ito yung kanyang yung DS kasi marami yung pangalan. Yung DS kapag single phase line, kapag solid yung conductor, yung DS ay equal sa R prime which is equal to RE to the negative 1/4. Ito equal din yan sa GMR kapag solid. Okay? Kapag yan ay solid conductor, ang GMR mo yung R din. Kasi wala ka namang maliliit na R eh. So, GMR ay equal sa R din kapag yung solid conductor. So, DS, ito yung kanyang self-geometric mean distance. Kaya siya ay
ds, d sub s, self. Mamaya yung GMD naman. So, ito yung kanyang, which is equal to R prime and also equal to GMR. Yung R prime is RE to the negative 1/4. So, ano yung kaibahan ng R prime at saka ng R? Ito naman tayo sa kabilang side. Yung R, ito yung kanyang radius. Yung solid conductor. And then, ano naman yung kanyang R prime? Yung R prime, ito yung kanyang actual conductor. Ito naman yung kanyang fictitious conductor. Parang napasobra ng T. Fictitious. Yan. Ito yung kanyang actual conductor. Ang radius niya ay siyempre actual radius R. Pag fictitious conductor, fictitious radius din ang kanyang radius. So, actual conductor, actual radius. Fictitious conductor, fictitious radius. So, yun yung kaibahan nila. So, ito, itong actual R na to, ang inductance nitong actual R ay L. Ang inductance ng fictitious conductor ay L din. So, pareho silang L equals L kapag actual at fictitious. Pag kinukompute, fictitious yung ginagamit natin. So, later, makikita natin yung GMT naman. Ano yung GMT? So, R prime, yan, R prime can be considered as the radius of a fictitious conductor assumed to have no internal flux but with the same inductance as the actual conductor with radius R. So, pareho sila ng inductance. Yung actual conductor, syempre meron niyang internal flux. Yung fictitious conductor, wala yung internal flux. Pero same inductance. Example tayo. Example number 3. A single-phase transmission line. Meron niyang 35 kilometers long. Okay pa ba tayo? Nandun pa? May pasabog si Mayor. A single-phase transmission line. So, ito yung kanyang length. So, annotation natin ng length ay yung small l. Kasi yung capital L ay sa inductance. Tapos, meron niyang 2 solid round conductors. So, mas maganda kung i-drawing mo yung assuming na pareho sila ng size. Kasi pareho sila ng radius. So, meron daw silang 2 solid round conductors na meron niyang diameter na, so ang length niya ay 35 kilometers. Tapos ang kanyang diameter ay 0.9 cm. So kung 0.9 cm ang diameter, ang radius nun ay 0.45 cm. Tapos ang kanilang conductor spacing na D ay 2.5 meters. So ito ay center to center. Ang kanilang D ay 2.5 meters. So, calculate the equivalent diameter of a fictitious hollow thin-walled conductor having the same equivalent inductance as the original line. Ang tinatanong ay equivalent diameter ng fictitious conductor. So, kung meron tayong fictitious conductor, meron tayong fictitious radius, which is R prime. Kaya lang ang tinatanong ay fictitious diameter. So, ang hanapin natin ay yung D prime. Kasi ito yung fictitious diameter. Fictitious diameter yan. Kaya lang, ang formula na alam natin ay fictitious radius. Okay, ang fictitious diameter ay equal lang naman iyan sa 2 times fictitious radius. So this will be our working equation. So D prime equals 2 times R prime. Yun lang din kasi ang D is 2R. So, i-multiply lang natin yung
Ano ba yung equation natin ng r prime? Hindi 2 times r e to the negative 1/4. So this is 2 times r. Ang r niya ay 0.45 cm times e raised to negative 1/4. So ano ngayon ang kanyang d prime? Sige, pa-compute nga tapos paki-chat dito. Yan, chat dito. Wow, perfect attendance. 53 kayo eh. Yes. 53. Parang kayo ayan sa... Ano kaya kayo sa... Oh my. 52. Walang ano. Bakit kayo 52? Nandito ay 55. Dalawa yung akin, 53. 53 kayo sa Google Classroom. Tapos sa class list kayo ay 52 lamang. Naku, merong isang hindi kasali. Ay. Merong isang hindi kabate. Ay nandin eh. Baka naman may na-update din eh. Ay, hindi. After ilang years, sige. Bakit kayo sobra? Napasipag yata pumasok yung isang. So, ano sagot din eh? I-chat nga. Ang sagot natin. So, habang inintay natin ang sagot ay yan. 1. Abay, tama. 53 na. May humabol pang isa. Dami. Kulang pa. 7 pa. Pwede pang 7. Sige, okay na ba na? 53. Kailangan lang i-update pala yung aking ano. Chat dito kung anong sagot natin. Sige. Yan po, dami. 0.7. Okay na yun, 7. So, ito ay 0.7 cm. Kasi 0.0 na yun. Pwede na yun. So, ito yung ating fictitious fictitious diameter or diameter ng fictitious conductor. Ano ngayon ang inductance niyan per conductor? So, ang inductance, since ito ay single phase line, ang gagamitin natin na equation ay yung yan, 0.2 ln of d over ds or pwede rin itong isa. Depende kung alin ang gusto ninyong unit or depende kung ano yung tinatanong ng unit. So, 0.2, tsaka madali naman yan i-convert. Millihenry per kilometer. So, ito ay 0.2 ln of d. Ang capital din natin ay 2.5 meters. So, dapat yan ay 2.5 meters over ang kanyang ds ay alin yung kanyang ds dyan? Ang ds niyan ay yung r prime. So, ang ds ay equal sa r prime, which is re to the negative 1/4. So, na natin kanina ay 0.35. Tama? So, lalagay mo yan dito, 0.35 cm. Yan. Ito, dapat yan ay
magkapareho sila ng unit dapat kasi ay para mag-cancel yan. Kasi hindi mo mai-input sa calculus na magkaiba yung unit niya na hindi nagka-cancel. Kailangan walang unit itong LN na ito. So, it's either gagawin mong parehong cm or parehong meter para mag-cancel. So, since mas madali i-convert yung meter to centimeter, hindi yun ang ating gagalawin. So, ito ay magiging 250 cm. Kailangan pareho silang unit para pwede natin yan i-cancel. So, ano ngayon ang magiging sagot natin dyan? Okay, pakichat lang na tayo dito. Check lang yung ating inductance. Yan, 1.314. 1.314 millihenry per kilometer. Ito, pwede natin yan i-multiply ng length, which is 35 kilometers. Para mag-cancel natin yung kilometers. So, ang sagot natin dito ay approximately 46. Kasi 45.99, so approximately 46 millihenry. Ito na yung ating sagot. So pwede nyo muna i-screenshot or kopyahin, then saka tayo mag-proceed sa next topic. Pwede na tayo mag-proceed. May thumbs up nga. Pwede na tayo mag-proceed. So, proceed tayo ngayon. So, na-screenshot nyo naman or nando-notes naman kayo siguro. Nagko-compute naman. So, proceed tayo ngayon dito sa ating next topic. Yung inductance of three-phase transmission lines. So, yung kanina ay single-phase line. Yung una pala ay single conductor. Pangalawa ay yung single-phase line. Ito naman ay three-phase transmission lines. Ito naman yung pinaka-common na transmission line, yung three-phase. So, meron tayong dalawang klase ng spacing sa transmission line. Yung isa ay symmetrical spacing, ang isa naman ay asymmetrical spacing. Pag sinabing symmetrical ang spacing, edi equal yung distances ng tatlong conductors. Capital D, lahat sila. Equal distances. So, kumbaga, kung ang pagitan nila ay, halimbawa ay 50 cm, 50 cm lahat yan, yung distance nilang tatlong conductors. Pero ang mas common na arrangement ng transmission line ay yung asymmetrical spacing. Pag tinignan natin yung asymmetrical spacing dito sa
Yeah. Yung parang yata ay ito. Parang ito ay symmetrical. Makikita nyo naman dyan yun. Ito yung asymmetrical spacing. So, ang distance nila ay hindi pare-pareho. Ito yung symmetrical kasi bawa ito ay 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ito naman ay, let's say, 1 meter, 1 meter, 2 meters. So, yun yung kaibahan ng symmetrical at saka ng asymmetrical spacing. So, dun sa asymmetrical, kalimitan dyan ay pag ganito yung configuration. Ito yung phase A, phase B, and phase C. Ang distance nito ay D. Distance nito ay D. Yan. Tapos, ang distance ng A at C ay 2D. Kaya, hindi sila symmetrical ang spacing. As compared dito sa isa na pare-pareho silang D ang distance. So, dito, ganun din ang kanyang concept. Dito sa conductor A, meron niyang flux sa loob, tapos meron niyang flux sa labas. Dito sa B, ganun din, meron niyan sa loob, tapos meron niyan sa labas. Dito sa C, meron niyan sa loob, tapos meron niyan sa labas. Kukunin mo yung inductance ng A, inductance ng B, inductance ng C, tapos, since ito ay per phase, i-divide mo lang sa 3. Since they are equal naman sila, equal yung distances nila, so magbabalik lang siya doon sa equation ng single phase line. So, kaparehas lang yan ng single phase line kapag symmetrical spacing. So, ito lang din. Or yung isa nating equation, L equals 2 times 10 to the negative 7 ln of D over ds. Ang unit naman nito ay Henry per meter. So, parehas lang sila. Yung single phase at saka yung 3-phase na symmetrical spacing. Parehas lang sila ng equation, ng formula. Kasi nagka-cancel-cancel yan kapag asymmetrical spacing. Okay. So, proceed tayo ngayon dito sa asymmetrical naman. Ito naman yung asymmetrical spacing. Okay pa tayo dyan. Thumbs up nga. So, itong asymmetrical spacing, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi pantay-pantay ang spacing nila. Ito, napakabihirang mangyari ito sa actual na transmission lines. Kasi kalimitan yan, it's either ang transmission line ay vertical or horizontal spacing. It's either nakapatayo ang kanilang ABC or nakahiga yung kanilang ABC sa transmission line. Ito ganun din ang konsepto. Yung A, flux sa loob, flux sa labas, flux sa loob, sa labas, sa loob, sa labas. Yan. So, kukunin muna natin yung inductance ng conductor A. Yung conductor A, meron yan 3 component. Yung una, yung inductance dahil sa sarili niya. Inductance na dahil dun sa conductor 1 and 2. Ano ba yung 1 and 2? Ayun. Kasi nakadepende yun sa distance nila ng dalawang conductor. Yan. Ito ay yung effect ng A at B. Ito namang isa ay yung effect ng A and C. So, kasi yung C, may mag-overlap siya dun sa A. Yung B, may mag-overlap siya dun sa A. Kaya, ito yung sa flux sa loob, flux ng A and B, flux ng A and C. Yun yung inductance ng conductor A. So, the same with inductance ng conductor B and inductance ng conductor C. So, ito yung mga equations na yan. Pero hindi mo naman kailangan i-memorize yan kasi ay
isi-simplify pa natin yan. Isi-simplify pa natin yan. Gagawin natin ay ita-transpose natin yung line. Ita-transpose natin yung linya. Halimbawa, yung buong transmission line ay ang transmission line ay, let's say, 30 kilometers. Let's say, 30 kilometers. So, ibig sabihin, yung ay 10 kilometers. 10 kilometers ang bawat section. So, kung 10 kilometers yung bawat section, ita-transpose natin yung linya. Ibig sabihin, babaguhin natin yung kanilang position, yung magkakatabi. Dito sa section A, ang magkatabi ay A at B, B and C ang magkatabi. Dito sa kabilang section, tinranspose natin yung linya. Ang magkatabi naman ngayon ay C at A, saka A and B. Dito, B and C naman. Ito, C and A. So, nagkaiba-iba sila ng katabi by transposition. So, since nagkaiba-iba sila ng position, nag-cancel ngayon yung kanilang mga distances dito. Yung mga distances nila dito, yan, mababago yan. So, magka-cancel. Kasi lahat ng position ay mararating nila. Pag in-average mo yun, nag-cancel yung kanilang mga distances. So, ngayon, yun yung purpose ng transposition. Para pwede natin kuhain yung average. Kasi dito kanina, kapag walang transposition, paano mo i-simplify yan? Ang hirap niyan i-simplify. Ano? So, ang ginawa natin ay tinranspose natin yung linya para mag-cancel yung kanilang effect. Kasi pareho nagkatabi-tabi na sila ng iba't ibang conductor. So, pwede na natin yan i-average. So, ang average niya ay inductance ng A, inductance ng B, inductance ng C divided by 3. So, that is the inductance per kilometer. Na lumabas na ito yung ating formula. So, ito yung ating equation for three-phase na asymmetrical spacing. Pagka yan ay yung symmetrical, itong nasa taas na to, papalitan mo lang yun ng D, capital D. Where GMD, ito papalitan mo lang ng GMD. Ito the same din yan sa sa yung isa nating unit. 2 times 10 to the negative 7 ln of GMD over DS Henry per meter. Okay pa tayo? Nandiyan ba? Oh. Ngayon, ito yung kanyang GMD. Ang GMD ay geometric mean distance. Nasa notes naman yan, geometric mean distance, which is the cube root of D12, D23, and D13. So, kumbaga, kukunin natin yung equivalent distance nung itong tatlong distances na yan, which is GMD. So, ano yung kaibahan ng GMD at saka ng D? Siyempre, pag yan ay dalawang conductor, yan, ang distance nila ay D. Kapag yan ay nagtatlo na, hindi mo na ngayon alam kung ano, D1, 2, D2, 3, D1, D3, 2, yan. Yan. So, ito, ang distance nila, ang equivalent distance nito sa kabuuan ay GMD. Since ito ay dalawa lang naman sila, D. Parang yung GMR at saka R kanina. Diga yung R is yung radius ng solid, yung GMR ay radius ng stranded, yung madami. Ito, yung distance, capital D, distance ng dalawa lang. Ito naman ay distance kapag tatlo na sila. Yung equivalent distance nilang tatlo. Ito, kapag symmetrical yung spacing, magka-cancel lang yan. Kasi bawa, kapag symmetrical ang spacing, symmetrical lang yung spacing, bawa ito ay D12, D23, D13, D13 pala ito.
D13. Kapag yan ay symmetrical ang spacing, ito ay cube root ng D12, D13, D23 ay equal lahat. So, D times D times D. Kasi equal lang sila lahat. So, cube root ng D cube ay D. GMD ay equal sa D kapag symmetrical yung spacing. Kaya, ang equation natin ng inductance, kapag yan ay symmetrical spacing, yung GMD napapalitan lang ng D. Ito papalitan lang natin ng D kapag symmetrical yung spacing. Ano ba tayong tanong doon? May malinaw ba gayon? Malinaw? Yan. Sige. Okay. Proceed tayo ngayon sa na tayo. Sige. Proceed muna tayo sa example. Yung DS, yung sinasabi natin ay di yung GMR or R prime. Kapag solid conductors. Example number 4. Sige. Try nyo muna nga rin number 4. Aring naman ay formula lang. Ito ay symmetrical. Symmetrical ba ito? 5, 5, tsaka 8. Asymmetrical yan. Sige. Solve nyo muna ng mga 5 minutes siguro. Ay kuhan tubig. Ready na? Pwede na tayo ulit. Thumbs up nga. Thumbs up nga kung ready na. Wala. Are you there? May sagot na agad yun. Okay lang, hindi pa. Point. Sige, yan natin ha. So, ito ay... Ba't lumaki? Okay, so ito ay lagay lang natin. So ito ay single circuit 3-phase line. By single circuit yan, hindi single phase. Single circuit 3-phase line operated as 60 Hertz arranged as in the figure. So the conductor has a diameter of 0.635 cm. Find the inductance and inductive reactance per kilometer per phase. So ito ay asymmetrical spacing na 3-phase. Kaya ang magiging working equation natin ay L equals per kilometer yan. Kaya ang gamitin natin ay 0.2 ln of GMD over DS. Millihenry per kilometer. Kasi yan yung ating formula ng asymmetrical spacing. So una, kailangan muna natin ng GMD. So muna natin yung GMD, which is cube root ng tatlong distances. So that is 5 times 5 times 8. Which is, equivalent natin ng GMD? Pagkayan ay so ayan ay 5.848 meters. Ayan. 5.848 meters ang GMD. So meron na tayong GMD. So yung GS natin, since ito ay solid conductor, tsaka wala namang binanggit. So DS equals R prime, which is RE to the negative 1/4. So yung R natin ay 0.635 cm times E raised to negative 1/4.
So, ano ngayon yung kanyang DS? Kailangan pala natin i-divide ng 2. Kasi diameter nga pala yun. So, i-divide natin ito by 2. So, ano yung kanyang DS? Ano yan? Sige. Kapit nga, ano yung DS? .2473. 0.2473 cm nga. So, cm ang ating cm ang unit. So, lalagay natin dun sa L. So, this is 0.2 ln of. Ang GM din natin ay meters. Kailangan convert natin yan ng cm. So, 584.8 cm. Where 0.2473 cm. Millihenry per kilometer. So, ito, anong sagot natin dito? .554. Ay, sabi kong, pag mali, 1.554 millihenry per kilometer. Cancel natin yung cm. So, ito, pwede natin yan i-multiply ng ilang kilometers yun. Wala pala nakalagay. So, ito na yung ating inductance L. Tapos, yung ating inductive reactance ay XL. So, this is 2 pi FL. So, 2 pi times 60 times L is 1.554 millihenry per kilometer. Yun ang magiging sagot natin. So, ang XL natin ay 0.586 ohms per kilometer. So, ohms per kilometer ang unit natin kasi per kilometer ang tinatanong. Meron ba tayong tanong? Nasagutan nyo ga? Yes. Ano ba yung sagot natin kanina? 1.554. Find na tayo. So, yung inductive reactance per kilometer, edi yung XL. So, multiply mo lang naman ng 2 pi F. So, ayun lang, ganun lang. Kailangan lang alam mo yung equation na gagamitin. Kasi ay doon ka magsisimula kung ano yung mga unknown, ano yung given. So, hindi naman ganun kahirap yan. Ito na. Pwede na tayo mag-proceed sa ating next example. Yan na. Are you there? Thank you. So, ito naman ang inductance of composite conductors. Anong ibig sabihin nitong composite conductors? Ito ay, itong nasa figure na ito ay single phase line with two composite conductors. So, parang stranded conductors. Itong isang ito ay, this is considered as one conductor. Conductor X, and this is conductor Y. Gaya sinabi ko kanina, yung kapag solid conductor, yan, at saka yung stranded conductor,
Yan. Ang radius nito ay R. Ang radius nito ay GMR. Kanina, pag solid yung conductor, ang ds natin ay equal lang sa R. Sa R prime. Ngayon, ang ds natin ay GMR. Kasi marami niya mga strands na nandyan. Okay. So dito, paano natin kukuhain yung inductance niyan? So take note na ito yung not necessarily naman kasi na dikit-dikit, pwede yung hiwa-hiwalay na ganun. So ngayon, ito, ito muna. So ito, meron yung conductor X, meron yung subconductor A, B, C, D, N. Yan, meron yung flux sa loob, meron yung flux sa labas. Ito, may flux sa loob, flux sa labas. Flux sa loob, flux sa labas. Flux sa loob, yan. Ito ganun din sa kabila. Ito, minsan, umabot din yan. Overlap din yan. Ngayon, ano yung inductance nila dyan? Ano yung GM din? Kailangan natin ng distance eh. Kasi yun yung So, doon natin kukuhain yung kanyang inductance. Doon sa distances nilang dalawa. So, sa composite conductors, ang i-consider natin ay GMR. Paano natin isosolve yung GMR niyan? Kapag yan ay composite conductor, ito yung formula natin ng inductance. Ito ang ating inductance LX. Ito yung ating inductance ng conductor X. 2 times 10 to the negative 7 ln of GMD over GMR sub X Henry per meter. Pinalitan natin yung nasa taas ng capital D ng GMD. Yung DS sa baba, pinalitan natin ng GMR sub X. Ano ngayon yung GMD? Ito yung distance between the two conductors. Yung X and Y. Yung GMRX naman, ito naman yung distance ng mga nasa loob ng conductor X. So, kumbaga, kung ito yung conductor X, ito yung conductor Y, ano yung distance nilang dalawa? Since yan ay may mga strands sa loob, GMD na yan. Kung solid conductor yan, D lang yan. Okay. Bawa ito ay solid conductor, D lang yan. Kapag yan ay may mga strands sa loob, GMD na yan. Kasi ay, bakit yan GMD? Kasi itong A, may distance yan papunta sa A prime, papunta sa B prime, papunta sa C prime, papunta sa M. Yung B, meron yung distance sa A prime, may distance sa B prime, may distance dito, may distance dito. Pati yung C, ganun din. Distance dyan, distance dito, distance doon, distance dyan. Yung distance. So, ilang distances yun? Di, dito yan. M times N. Ilang distances yan? M times N. In this example, ilan ang distances niyan? M times N, edi 5 times 4, edi 20. Meron kang 20 distances. So, ang iyong GMD, mo ay 20th root. Kasi M times N. 4 times 5, edi 20. Kailangan mo meron kang 20 na distances. 20 na ganyan. Saan ka kukuha nun? Kasi yung A, ilan ang distance ng A to A prime? Isa, dalawa,
Tatlo. Apat. Apat ito. Yung B, apat din. So, 4, 4, 4, 4, 4. Kaya siya ay 20 distances. Ako ba gayon? Gets yan? Yun. Yun. Ano naman yung GMR sub X? GMR sub X ay N squared. N squared. O ito. Edi GMR sub X ay N squared. Edi 5 squared, 25. 25 distances. Saan yung distances na yun? Kasi itong A, meron niyang radius R. Tapos, kailangan mo ng distances dun sa sarili niya. Kasi conductor X yun. Ano yung conductor niya? A to B, A to C, A to D, A to F. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, tsaka yung sarili niya. 5. Yung B, ganun din. B to A, B to C, B to D, B to F. Ilan yun? 5 din. So, 5, kaya 25. Paano naman yung GMR sub Y? E di M squared, kaya siya ay 16. So, dapat ito 25 distances. Ito 16 distances. Tapos 16 truth. Ano yun? Ano ang GMR sub Y na yun? Diga, meron siyang sariling R. Tapos meron siyang A to A prime, B prime, yan. 1, 2, 3, 4. Yung B ganun din. Meron siyang sarili niyang R. Tapos papunta doon, dito. Kapag GMD, sa kapitbahay niya. Kapag GMR, sa sarili niya. Linaw gayon. Linaw. Yes. So, tingnan natin yung sa example. Asa na yung ano? Ang gagamitin natin dito sa yung R ay ano nga? Ang R ay yung R prime, hindi R. Yung distance sa sarili niya, R prime ang gagamitin, hindi R prime. Yun ay para sa so, ito naman ay para sa Ly. Ito yung conductor no, inductance ng conductor Y, Ly. Pag pinagsama mo yan, ang total nila ay Lx plus Ly. Ito. Example natin. So, find the geometric mean radius. Ano yung kanyang GMR nitong dalawa? Sige nga, try nyo nga muna itong GMR pa lang nga, yung tinatanong ko. Since ito ay 3 strands, ito considered ito as isang conductor. Ito considered as isang conductor. Meron lang yung maliliit na subconductor or substrands. Anong formula natin for A? Para makuha yung GMR nitong tatlong strands na ito. Anong formula natin dyan? Formula natin dito ay GMR equals ilang roots ito? Kasi sila ay tatlo. Pag tatlo, yan ay 3 squared, kaya siya ay 9th root. So, dapat meron ka ditong 9 distances. Ito namang isa, ang GMR nito ay, since meron niyang 4 na conductor, 4 squared, kaya yan ay 16. 16th root. So, dapat meron kang 16 distances. Ang isang ganito ay R. Ganito ay R. So, ang magiging sagot mo dyan ay in terms of R. Kasi wala mong given na value ng R. Ano yung yan? Sige nga, try mo na. Yung sagot natin dyan sa example 5. Medyo madami-dami yan, kaya maya tayo mo. Ay, naku po, low ba? Sige. Solve nyo muna yun ako. Kunin ko lang ang aking charger. Are you there? Are you there?
Sige, thumbs up na lang para tayo magsimula. Yan, 1.59 hour. Tama naman. Parang mali pa lang. Alam ko na kung saan ka nagkamali. Sige, marirealize mo dito. Pero, sige, bukan natin. So, yung una muna, yung GMR na 3 strands. So, GMR ng 3 strands ay 9th root kasi nga ay 3. So, 3 squared, kaya 9. Kailangan mo ng siyam na distances. So, yung A, lalagay muna natin ito ng A, B, and C. Kasi yung sa conductor A, hindi meron niyang R prime. Sarili niya. Tapos, yung distance from A to B ay 2R. So, times 2R. Yung distance from A to C ay 2R din. Siguro dito ka nagkamali sa R prime. R lang nilagay mo. Ano? So, 3 na yan. Ngayon, itong B, ganun lang din. Diga, R prime, tsaka 2R, tsaka 2R. Uulitin mo lang. So, R prime, 2R, 2R. Yung sa C, ganun din. Meron siyang R prime, tapos distance nito ay 2R, tsaka 2R. 2R times 2R. So, meron ka ng siyam na distances. So, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 distances, 9th root. So, yun yung pang-check mo para alam mo na tama yung nilagay mo dyan. Ayan. Ito, pagka halimbawa, sanay na kayo. Kasi, hindi naman pwede na, halimbawa, kung ano yan, halimbawa ay 50 na strands. Saan namang isulat mo lahat yun. Dito, pag halimbawa, sanay ka na, pwede mo ng 9th root. Ika meron kang R prime. 3 yung R prime. Di cube mo na lang yan. Para hindi mo siya ano. Tapos, yung 2R, may 2R dito, 2R pabalik, 2R pabalik, 2R pa ganun, 2R pa ganun, 2R pa ganun. Ilang 2R yun? Ang 2R ay 6. Pwedeng ganun na. Pag sanay na kayong ganyan. So, ito ay pwede natin siya yung R prime ay digay R e to the negative 1/4 cube times 2R to the 6. Anong equivalent niya? Bali na rin. 1.46 R. Oh, yeah. 1.46. Ito na yung ating. Meron bang dito? Nasaan si Emmanuel? Realize mo ang iyong Yes po, sir. Kita ko na po. Doon nga siguro dito sa R prime Sige. Notes muna kayo. Then, itong letter B, yung 4, later na. Sana natin i-discuss yun sa sunod na meeting. Sunod nating meeting ay sa Monday yata. 7 may flag ceremony so Monday. Mga ganun din. Pagaya kanina, mga 7:15, 7:20 tayo sa Monday. Okay, so yun lang. Meron man question bago tayo mag-end? Question? Okay. So yun lang muna. See you sa Monday. Bye-bye everyone. Thank you.